Ito, ilalaga ko nga pala yung pata. May 4 na slice ng pata na napakalalaki at napakaraming laman. Nilagyan ko lang siya ng asin at saka laurel. Pakulaan lang natin siya. Tapos mamaya, pag kumulo na siya at nagsilabasan na yung dumi niya, huhugasan na natin siya. Alam nyo ba guys, may kwento ko sa inyo. Kanina, habang pinaprepare ko tong pata, sabi ko, dami ko lang nasabi. Tapos, akala ko, yung play ko ng video ay video. Ay yung pala ay photo. So nasayang yung aking mga sinabi kanina sa pagluluto ko. Pero ito, pakikita ko sa inyo kung gaano nga kalaki itong patang sinasabi ko sa inyo ito. Yan. Hugasan ko na siya. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyong pata na napakalalaki. Na pinakuluan ko, huhugasan ko lang siya. Ayan o, ganito siyang kalalaki. Pakita ko sa inyo. Yan o. Ang laki niyan. 4 na slice na ganyan. Lulutuin natin. Hugasan natin para maalis yung mga dumi-dumi niya. Pagkalaga ko nito, ay hinugasan ko. Ayan, 4 na ganire. Napakalalaki. Ayan o, napakalalaki ang lalaki ng laman. Napagusto sila ng pata. Kaya, lulutuin natin siya ng napakasarap at napakalambot. Ayan, napakalambot. Lutuin natin siya ng napakalambot ang taba. Na parang gelatin. Hugasan lang natin siya mabuti para maalis yung kanyang mga dumi-dumi. Okay. Meron siyang ano, yung laman yung kanyang buto o yung parang bungaro. May laman. Guys, i-prepare natin ang mga ingredients. Kailangan natin ng sibuyas, mga 2 sibuyas. Binuksan ko na yung kawali para maalis na yung tubig niya. Gusto ko siyang parang igisa. Tapos iyaano muna natin itong pata. Parang gusto parang prito ng saglit. Dalawang sibuyas ang kailangan natin. Hugasan muna natin. Yan, hugas na siya. Iyatin na natin ang sibuyas. Kita niyo po ba yung sibuyas? Ayan. Nag-slice ako ng sibuyas. Lagyan natin ng konting oil o kawali. So, syempre, kailangan natin ng garlic. Lagyan tayo ng garlic. Mga ilang piraso. Siguro mga 1 buo na ang ating gawin. Mas masarap kasi marami bawang. Uy, nalaglag. Nalaglag. Napakahirap mag-video na ikaw ang nag-video sa sarili mo. Binibidyo mo ang sarili mo. Ayan tayo eh. Vlogger tayo eh. O yan. Vlogger tayo. Maghirap ka. Okay. Pipitin lang natin to mga bawang. Ito ay isa sa masarap din na ulam. Ang paksiw na pata. Tayo ay kanya-kanya version kung paano lutuin ng pata. So ito ang version ko ng pagluluto ng pata. Okay. Ang dami ng aking bawang. Dahil mainit ng kawali, unahin natin ilagay ang sibuyas. Ito ko sa inyo. Ayan. Masarap kasi yung maraming sibuyas. Ayan.
Ilagay na natin ang bawang. Tapos haluin natin. Pakita ko sa inyo. Bawang, sibuyas, ang pala na ilalagay ko. Igisa-gisa lang natin yan. And then, tsaka natin ilalagay yung pata. Ilagay na natin yung pata. Ayan, natin muna siya. Tatakpan muna natin siya, tapos balikan natin siya mamaya. Magpapakululong ako ng mainit. Ayan yung pata. Pinipito ko siya ng bahagya. Ayan, namumutok-mutok pa nga siya. Lagyan na natin siya ng amat ng tubig dahil palalambutin natin yung pata. Depende sa inyo kung gaano kadaming tubig ang inyong ilalagay. Tingnan ko siya. Kasi nga palalambutin ko pa siya eh. Ayan. Tapos takpan na lang uli natin siya. Lagyan natin ang pamintang durog at saka pamintang buo. Tapos, lagyan natin siya ng laurel. Mga durog-durog na itong laurel na ito. Lagyan pa natin siya. Kasi kakunti yung laurel. Ito, lagyan pa natin siya ng 2 leaves ng laurel. Mamaya natin siya lagyan ng mga iba pa pampalasa. Ito na muna ang ilagay natin. Gusto ko kasi pa magtitimpla na ng pampalasa, medyo malambot na yung karne. Habang ako ay nagpapainit ng tubig, timpla na natin siya ng konting toyo. Nagkakunti ng sabaw dito, kailangan natin tubigan ulit. Kunti lang, tansya-tansya lang tayo sa pagtitimpla. Ayan, lalagyan natin siya ng tubig. Masarap kasi dun sa taba, yung parang gelatin, pag kinain mo na malambot, pati yung laman. Okay? Hintay lang uli natin na umunti yung kanyang sabaw. Ito ang sekreto ko sa masarap na paksiw na pata. Ang lagyan natin siya ng pineapple tidbits. Tsaka natin siya titiplahan ng kaunting suka. Ang ating paksiw na pata. Huwag natin siyang haluin, atin siyang takpan. Timplahan natin siya ng kaunting sugar. Ilalagay ko ay brown sugar. Kasi masarap sa paksiw na pasta, yung medyo manamis-namis, masim-masim, at may konting alat. Ayan. And then, ilalagay na natin itong banana blossom. Sa paksiw na pata, kailangan lagyan nyo ng banana blossom. At ang gawin nyo dito, isok nyo muna sa tubig para siya ay malambot na agad. Lagyan na natin siya. Ayan. Ito na yung paksiw na pata. Dumami siya kasi piraso ko na siya at napakalambot kasi. Dahil malambot na siya. Mamaya titikman na natin siya kung okay na yung lasa niya. Tapan uli natin para lumambot. Ito na guys, yung aking nilulutong paksiw na pata. Tingnan natin kung siya ay malambot na talaga. Oh, wow, oh. Oh, napakalambot na ng kanyang taba. Ang laman? Wow, malambot na rin. Pero palalambutin pa natin siya kasi may sabaw-sabaw pa siya. Ngayon, ang gagawin natin, titikman ko siya kung okay na yung kanyang lasa. Taste test. Titikman natin. Palalambutin natin yung mga taba-taba niya. Kailangan malambot na malambot yung mga taba. Ayan. Titikman ko lang kung okay na lasa. Tikman natin. Okay na to.